At saan ka kukuha ng pera para panghanda sa kaarawan ni Rosario? Ay, hindi ko pa nga napag-iisipan ng tungkol dyan. Ganito, lahat tayo mag-aambag-ambag. Hindi, Candy, ayoko. Bakit hindi, Mechi? Doon natin gagawin sa bakuran. May merienda, may mga inumin, at may musika. Musika at banda, Mechi. Danzo at salsa. Ay, Candy, huwag mo nga sabihin yan. Dapat yung simpleng handaan lang na hindi masyadong malaki ang gagastusin natin. Ako nang bahala ron. Ganito, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin. Pag may sobra, di ba mas maganda yun, Mechi? Oo nga, pero may musika at banda. Pero paano yun? Marami tayong mga kaibigan sa baryo. Yung mariachi at ang grupo sa Veracruz, mga kaibigan sila ng aking amo. At lahat sila magagaling tumugtog. Ay, oo nga, no. Uy, di ba si Lata may kaibigan siya na napakahusay kumanta? Kita mo na? Kaya natin yon, Mechi. Marami tayong pwedeng imbitahang bisita. At ang mga kaibigan natin, tiyak mag-aambag sila. At kapag marami ang nakuha nating pondo, sigurado ako lahat ng pupunta matutuwa. Ang lahat ay magiging masaya. Oo nga. Matutupad mo na ang pinapangarap mo na maimbitahan ang lalaking yung iniibig. Bakit ang gwapo mo naman, iho? May dadalawin lang ako, Mama. Si Digna. Pinuntahan niya sa simbahan si Padre Enrique. Alam mo naman na napaka-relihiyosa niya. Sino naman ang dadalawin mo? Isang dalaga ba, ha? Opo, Mama. Gusto mo yun, hindi ba? Oo, gusto ko nga yun. Nag-aalala ako na baka hindi mo na makalimutan si Diana. Mahirap kalimutan ng isang minamahal, Mama. Sinong dadalawin mo? Kilala ko ba siya? Opo, Mama. Si Mystica. Hindi ko po maintindihan ang nangyayari sa aking mama, Padre. Gusto niya na po kasing mamatay na ang pinsan kong si Santiago. Malaking kasalanan yun, Iha. Opo, pero binibigyan din ni Santiago ang mama ko ng dahilan para hilingin yun. Palagi niya po itong hinihiya, Padre. Hindi, Digna, hindi. Kahit na anong dahilan pa, hindi natin dapat iisipin yun. Walang karapatan ng mama mo na gawin ito. Tanging Panginoon lang ang pwede. Ang bahay naming parang impyerno, Padre. Minsan gusto ko na pong suwayin ng mama, pero natatakot po ako. Hawak niya ako sa leeg at nakukumbinsi niya po ako. Takot ako para sa kanya. Alam ko, nakasalanan ng ginagawa niya. Pag may misa, hindi niya ako kinakausap. Isa pa, bira lang siya magsimba. Pinapayuhan ko po siya na magkumunyon, pero ayaw niya po talaga. Ayaw niya raw gumawa ng isa pang kasalanan. Kumbinsin mo siya na kausapin ako. At si Santiago naman. Hindi po siya pupunta rito. Kung ganun, ako na lang ang pupunta kay Santiago. Maganda na ba ako, Tita Paz? Palagi kang maganda. Mamaya iwan mo kami, ha? Naglalaro ka ng apoy, Mystica. Di, hayaan niyo akong masunog, Tita Paz. Mas bagay sa'yo si Sebastian. Hindi ang lalaking yon na si Jorge Luis. Tama na! Pwede ba, Tita? Siya na yan. Umalis ka muna at huwag mo kaming istorbohin. Huwag ka mag-alala, Iha. Pero magsisisi ka. Jorge Luis. Bakit narito ka pa? Hindi ba ngayon magsisimula ang klase ninyo? Oo, pero umuwi na ako dahil wala kaming teacher. Si Andresito? Tulog pa siya. Yan lang ba ang binili mo, Mechi? Gatas sa tinapay? Hindi pa ba sapat yan?
Tsaka kulang na ang pera ko. Pwede ba hintayin na lang natin na bumalik si Papa? Kung nakahanap siya ng trabaho, siguradong may pera siya. Saka na tayo bumili ng keso at itlog at kung ano pang gusto mo. Pero sa ngayon, pagtsagaan mo muna ang gatas at tinapay. Alam mo ba? May sorpresa ako para sa'yo. Ngayon pa lang nag-iipon na ako. Para ma-celebrate natin ang kaarawan mo. Gaya ng ipinangako ko sa'yo. Totoo ba yan, Mechi? Oo naman. Magkakaroon tayo ng malaking party dito. May kukumbidahin din akong tao. At makikita mo na manliliit sa inggit ang mga babae rito sa baryo kapag dumating na siya. Maganda ba ako, Jorge Luis? Napakaganda mo. Tiyak na marami ka ng manliligaw. Napakarami. Pero interesado lang ako sa isang tao. Talaga? Pero, ang taong yon, sa ngayon medyo nalilito pa siya. Kailangan ko pang maghintay. Saan? Na makalimot siya. Pakiusap, Mystica. Mahal kita, Jorge Luis. Kahit kailan hindi ka nawala sa isip ko. Mahal kita. At habang buhay na mamahalin. Habang buhay. Hindi maaari. Anong problema, Jorge Luis? Diana. Diana. Hindi kasi Diana. Hindi kasi Diana! Hindi kasi Diana! Sino ang iimbitahan mo, Ate Mechi? Yung taong nagbigay ng dugo kay Andresito. Yung lalaking mayaman? Oh, napakagwapo niya. Talagang iimbitahan mo siya? Oo naman. At sigurado ako na pupunta siya rito. Paano mangyayari yun? Paano ka naman magpapaparty wala ka naman pera? Di, gagawa ako ng paraan. Pero kung ayaw mo, sabihin mo lang. At wag na lang kaya nating ituloy yun. Hindi. Kahit magutom pa tayo, basta matuloy lang ang handaan ko. Sige, mamaya na lang. Patawarin mo ako. Ano nangyari, Jorge Luis? Wala. Napagkamalan mo akong si Diana? Pakiusap, kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Masyado ka raw nasaktan sa pagkamatay na iyong mahal na nobya. Totoo nga ang sabi nila. May problema ka, Jorge Luis. Hindi yan totoo. Dapat kalimutan mo siya, Jorge Luis. Kalimutan mo na siya. Dahil ako ang narito ngayon. Alam mo, nung pagtayo ko, grabe, nahilo talaga ako. Pagod na pagod ako sa katatakbo paikot sa tabi ng merry-go-round. Magmula nun, hindi na ulit ako lumapit sa mga ganun. Alam mo ba kung ano? Kapag ngumingiti ka, natutuwa ako. Lalo na kapag napapatawa kita. Hanggang ngayon, hindi nga ako makapaniwala na ikaw ang tao na nakilala ko noon. Galit na galit ka at ang sungit mo sa akin. Para kang mangangagat. Ikaw lang ang tanging nakakapagpangiti sa akin, Maria Mercedes. Ramdam ko na hindi ka interesado sa yaman at sa pera ko. Talagang hindi. Sinisiguro ko yan sa'yo. Ako? Gusto talaga kitang kausap kaya ako nagpupunta rito. Baka hindi mo napapansin. Wala na akong dalang mga ticket dito para ibenta lang sa'yo. Napansin ko nga. Ayoko kasi kapag nagagalit ka sa akin eh. Kapag hindi ka nagagalit, ang amo ng mukha mo. Alam mo, gagaling ka pa. Oo, masungit ka. Okay lang yun. Pero may dahilan ka naman eh. Alam ng Diyos na mabuti kang tao. Kaya nga pagagalingin ka niya, Santi. Pwede ba natawagin kitang Santi?
Kahit na anong gusto mong itawag, pwede. Mahal kita, Mechi. Mahal kita. Bakit ba ayaw mo sa akin? Patawarin mo ako, Santiago, pero hindi ako umiibig sa'yo. Maniwala ka, hindi para sa'yo si Jorge Luis. Pero naaawa ako sa kanya, tita. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin nakakalimutan si Diana. Pero hindi naman habang buhay yon. Maniwala ka sa akin. Iniwan ka niya para kay Diana, kaya kahit na magsama pa kayo, habang buhay siya magiging sagabal. Gagawa ko ng paraan para makalimot siya, Tita Paz. Kailangan kong gawin yon. Kung papayag man ako na magpahalik sa isang lalaki, kailangan sigurado ako na mahal ko siya. Iniibig. Mahal din naman kita. Oo, mahal kita, Santiago, pero bilang isang kaibigan lang. May nobyo ka ba sa baryo? Wala akong nobyo. May iba ka na ba nagugustuhan? Bakit hindi mo ako masagot sa tanong ko? May ibang lalaki ka na bang nagugustuhan? Ewan ko. Pero posible na meron. Hindi ko maintindihan. Kasi may nagugustuhan akong isang lalaki pero hindi niya alam na gusto ko siya. At hindi niya rin naman ako papansinin. Bakit hindi? Dahil mayaman siya. Katulad mo. Kaya malabo yon. Sabihin mo nga sa akin, paano iibig ang isang kagaya mo sa isang pobre na kagaya ko? Hindi ka ba naniniwalang iniibig kita? Malay ko ba kung pinaglalaroan mo lang pala ako? Niloloko? Hindi, Mechi. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pagkasama kita pero napapaibig mo ako dahil sa mga bagay na ginagawa mo para sa akin. Gusto mo malaman ang totoo? Nalulungkot ako kapag hindi ka pumupunta. Natural, dahil natutuwa ka sa mga kwento ko. Kailangan kita, Mechi. Kailangan kita. Okay lang. Hindi mo pa ako mahal pero hindi ako susuko. Seryoso ka ba talaga, Santiago? Papatunayan ko ito sa'yo. Handa akong ibigay sa'yo ang lahat ng mga bagay na pinapangarap mo. Bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Makukuha mo lahat ng gusto mo, Mechi. Magiging mayaman ka. Napakayaman. Isang milyonarya. Mas lalo mo lang ako nililito, Santiago. Balang araw maiintindihan mo rin ako. Isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Ni isang tao wala kang pagsasabihan ng mga bagay na sinabi ko sa'yo. Sikreto lang natin tong dalawa. Nakita mo na? Ibig sabihin, hindi kasi maganda, kaya natin itatago. Magtiwala ka sa akin kahit konti. Balang araw maiintindihan mo rin. Basta wag mo munang sasabihin kahit na kanino. Tayong dalawa lang ang nakakaalam ng sikreto. Pero bakit? Ayaw kong malaman nilang umiibig ako. Pagtatawanan nila ako sa bahay at hindi na nila ako igagalang. Magtiwala ka sa akin. Sige na nga. Dumating na ang kapatid mo. Hindi ko siya kapatid. Pinsan ko siya. Ay, ang bastos naman ang pinsan mo. Hindi man lang niya ako binati. Ganyan ang aking pamilya. Kaya nga ayaw ko na malaman nila ang sikreto ko. Naiintindihan na kita ngayon. Paano, Santiago? Kailangan ko na ulit magtrabaho. Pag pwede na, babalik uli ako rito para makakwentuhan ka. Alam mo, magkikinsi na ang kapatid ko at baka magpa-party ako. Baka pwede kitang imbitahan sa bahay. Hindi ako mahilig sa mga party. Pumayag ka na. Para malibang ka naman. Pag-iisipan ko. Okay. Sa susunod ulit. Mag-iingat ka. Pag-isipan mo ang mga sinabi ko. Seryoso ako, Mechi. Umiibig ako sa'yo. Maniwala ka. Tahimik at seryoso ang pag-uusap nila, Mama.
Ano ba ang balak ni Santiago na magdala sa bahay na ito ng basura na galing sa kalsada? At nung isang araw, narito rin po siya. Bakit hindi mo sinabi? Dahil akala ko hindi ito mahalaga. Sabi ni Cordelio, nagbebenta lang siya ng tiket at bulaklak. Naku naman, kalokohan! Kalokohan lang ang mga yan! Bakit ganun ang mga lalaki rito sa bahay? Yung kapatid mo nag-donate ng dugo sa kapatid ng babae na naglalako ng tiket. Yung isa, yung pinsan mo, inuubos ang oras niya para... Bakit po, Mama? Sa nagtitinda rin ng tiket? Hindi naman siguro sila iisang tao. Sana naman nakinig ang kuya mo sa akin na wag nang makihalubilo sa mga pobre na nasa baryo. Nakakahiya ang mga ginagawa nila. Mahal kita. Mahal kita. Kung mahal niya lang ako. Kung mahal niya lang ako kagaya ng sinabi ni Santiago. Galing ka kay Padre Enrique? Opo, Mama. Nangumpisa lahat, matagal din kaming nagkwentuhang dalawa. Alam mo, dapat nakausapin mo rin siya. Ako? Bakit naman? Malaki ang kasalanan mo, Mama. Ang naisin na mamatay ang isang tao ay malaking kasalanan. Hindi. Lalo na kung karapat-dapat lang nakamuhian ng taong yon ng mga nakapaligid sa kanya. Pero gusto mo na mamatay na siya dahil sa kanyang pera. Si Padre Enrique pwede kanyang mapayuhan at gabayan. Hindi ko kailangan ng payo at hindi ko rin kailangan ng gabay. Alam ko ang ginagawa ko at hindi ako nagsisisi. Sa katunayan, kapag namatay si Santiago, yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Lahat ng kayamanan niya ay mapupunta na sa akin. Diana, mahal ko. Diana, mahal ko, hindi kita malilimutan. Diana.